Malaki ang hamon sa PNP para sa susunod na hepe nito. Ayon sa isang political commentator na si Ka Eric Celis, hindi dapat maging private armed group ang PNP at maging sunod-sunuran sa isang bulok na pamahalaan. Ating tunghayan ang balita ni Paul Montibon. Magtatapos na sa Hunyo ang term extension na ibinigay kay PNP Chief General Romel Francisco Marbil kasunod ng pagtatapos ng midterm elections. Kasunod rito ang nakatakdang pagpili ni Pangulong Marcos Jr. ng susunod na hepe ng pambansang pulisya. Matatandaang mayroon ng mga lumabas noon ng mga pangalan ng PNP officials na posibleng maging susunod na PNP chief. Naantala lamang ito ng palawigin ng Pangulo ang termino ni Marbil dahil sa paghahanda sa halalan. Sa kabilang banda, isang hamon ang nakikita ng ilan sa magiging bagong pinuno ng PNP. At yun ay ang hindi mabahiran ng politika at maabusong muli ang kapangyarihan nito para pagtakpan at protektahan ang iilan. Ayon sa isang dating kadre na bihasa sa usaping pangseguridad at politika, umaasa siya na hindi na maulit ang abusadong imahe ng PNP sa ilalim ng Marcos Jr. administration. Anya, wala siyang problema kung sino ang susunod na hepe ng PNP. Ang kanya lang, dapat hindi ito maging sunod-sunuran sa utos ng isang bulok na pamunuan. Sino man ang ilagay ni Marcos sa Tina Romualdez, kung ang command manggagaling sa isang bulok na pamunuan, ang PNP ay magiging parang isang private armed group. Sayang lang ang karir ng mga generals diyan na nag-aral sa PMA. Isang halimbawa anya rito ang ginawang pang-aabuso ni na CIDG Director Nicolas Torre at mismong hepe na si Romel Marbil kaugnay sa mga iligal na pag-aresto kay dating Pangulong Rodrigo Duterte at iligal na pagkubkob sa KOJC at paglapastangan sa karapatan ng spiritual leader nito na si Pastor Apollo C. Kibuloy. Bagay na dapat kasuhan at mapanagot ang mga ito kasama ng iba pang mga sangkot rito. Sapagkat sa ilalim ni Marcos at ni Romualdez, ibinaba nila ng sobrang baba ang antas ng profesionalismo, ng konduktang etikal at ng isang organisasyong profesional na para dapat binaboy nilang organisasyon ng Philippine National Police. Kaya kung mayroong pananagutan, sino man ang ilagay nila dyan, mula sa mga binanggit ni Brother Franco, yan po ay baliwala pa rin. Kung ang pamunuan at command ng mga illegal at mga pangbabalahura sa batas gagamitin ng Philippine National Police sa pagpapatupad ng state terrorism, kagaya ng ginawa kay Pangulong Duterte, ng ginawang pag-atake at paglusob at pananakit sa Kingdom of Jesus Christ at paggamit sa PNP as a political instrument for political operations, nakakahiya po sabihin pero wala ng pag-asa ang PNP kung ganyan ang pagtrato at uri ng liderato ni Marcos at Romualdez sa PNP. Hindi ba't inamin na mismo ng PNP ang sunod-sunod na pagkakasangkot ng kanilang mga tauhan sa mga katiwalian, pang-aabuso sa kapangyarihan at ilang insidente ng pagnanakaw at kidnapping? Sa ilalim ng kasalukuyang pamunuan ng PNP, taliwasan nila ito sa magandang imahe noon ng mga kapulisan sa ilalim naman ng Duterte administration. Ang pulisya noon itinuturing ng publiko bilang kakampi at kasangga. Mataas ang tiwala nila rito at ligtas ang mamamayan kahit sa kasulok-sulukan ng mga komunidad sa bansa. Kasi naalala ko nung time ni PRRD, yung PNP enjoyed the highest trust and approval ratings that they ever experienced as an institution. You think it's the same now? No. People do not trust the PNP now because the face of the PNP is Marbil and Nick Torre. Yeah, No, so, yung duo na yan. Mga ginawang private army ni Bongbong Marcos ang PNP. Bago ang term extension ni Marbil, ilan sa mga matutunog na pangalan na posibleng pumalit rito ang miyembro ng PNP Command Group, kabilang na sina Acting Deputy Chief for Administration, Police Lieutenant General Jose Melencio Nartates Jr., Acting Deputy Chief Directorial Staff, Police Lieutenant General Edgar Alan Ocubo, NCRPO Chief Police Brigadier General Anthony Aberin at CIDG Director Police Major General Nicolas Torre. Sa ngayon, may mga kinakaharap na kaso sina Marbil at Torre sa Ombudsman kasunod ng iligal na pag-aresto at pagkidnap kay dating Pangulong Duterte. Habang nasampahan na rin ng reklamo ang dalawa, kabilang si Benhor Abalos,
dahil sa illegal naman na pagkubkob at pagtira ng mga pulis sa loob ng Kingdom of Jesus Christ compound sa Davao City sa loob ng 16 na araw. Nag-uulat Paul Montemon, SMNI News.